Puntahan na rin po namin yung paghahatid ninyo kay former Senator Bong Revilla nang ikulong po siya sa Payatas. May ilang umalma rito na parang VIP treatment daw po. Pakipaliwanag nga po ulit, ano po ang tugon ninyo dito, Secretary? Pero alam mo, Cheryl, hindi ko naman pwede itago sa lahat. At si Sen Bong and I have been friends for the last 45 years. 40 or 42 years. Dati, tagal na namin magkaibigan yan. Nung tinawagan niya ako ng gabi, na surrender siya, sabi ko, nung lumabas yung warrant, sabi ko, mag-surrender ka na. Kasi kaysa habulin ka namin, baka magkasakitan pa, mag-surrender ka na lang. So, nag-surrender siya, voluntarily. Di ba? Yes. Nung sunod na araw, pinuntahan ko siya sa Krames. Sabi ko, Liga, samahan na kita papuntang Sandigan as a last gesture of my friendship to you. Pagkatapos ito, hindi na tayo magkikita. So, pinasakay ko siya sa kotse ko. Hindi pa naman siya charged. Meron lang siyang warrant of arrest. So, technically, he was under my control. Diba? So, ang rules kasi ng Court of Sigan Bayan, when you are formally charged, doon kailangan naka-handcuff. But since hindi pa siya formally charged at voluntary siya nag-surrender, hindi siya risk, violence risk or risk of flight. Ako na nagsama sa kanya. So sinama ko siya, kasama asawa niya, inatid ko siya hanggang pintuan ng Sandigan Bayan. Pagdating doon, nagpaalam na ako. This is it. So, simula nun, hindi na kami nag-usap. Sec, sabi niyo nga po, you've been friends for more than 40 years. Nakasakay po sila sa inyong sasakyan, kasama po ang kanyang may bahay. Ano po ang napag-usapan niyo habang papunta po kayo sa Sandigan Bayan? May mga pakiusap ba siya? May mga Ay, wala. Siyempre naglalamент ang galit niya kay Bernardo dahil sabi niya, demonyo yan eh. Napaka-demonyo na taong yan. So, hanggang doon lang yung conversation namin. Pero yung as far as favors, wala. Kasi beyond my control na rin naman yan eh. Basta na-addict na siya. Ganun na. Nagpakuha ako ng report kanina. Ang suot niya raw ay yung BGNP uniform. Suot niya yung parang dilaw na yellow t-shirt. t-shirt tsaka jogging pants. Ganun ang mandatory wear yung suot niya. Wala ho ba siyang bilin bilang kaibigan na bahala ka na sa pamilya ko or kung paano man pong bilin? Eh, wala. Ang ano naman yun eh, pamilya niya, very well off na naman niya yun eh. So, wala namang kailangang alaga. Ang anak niya, tumawag sa akin kahapon. Kaya tanong ko ano mangyayari sa arraignment. Sabi ko, yung arraignment is beyond my control. Sandigan Bayan na yan. So, wala akong maisagot. Hanggang ngayon po, hinahanap pa rin, Sec, yung mugshot po ni dating Senator Bong Revilla. Nasaan nga po ba? Nagkaroon nga po ba? Is this something na naklaro nyo na po? Kasi yung mugshot niya, kinuha ng 11:30 ng gabi. Tapos 10 o'clock, hinadid ko na siya sa Sandigan. So in all that time, parang hindi ko na naisip na nasaan na ba yun. Hindi ko tinanong. So ngayon, 1:30, may press con kami. Ilalabas ko na ang lahat ng mugshot ng mga arrested. Okay. Naaresto na po ba rin ang lahat ng kapwa-akusado ni Revilla, Sec? Opo, 6 out of 6 na aresto na po. Marami-rami pang warrant ang posibleng ilabas at marami pang matataas na opisyal ang pwedeng maaresto. Paano nyo po ito pinaghahandaan? Well, meron na kaming standard operating procedures. But we're keeping more vigilant in tracking them para mahuli kagad. Katulad yung 6th accused na sinabi, immediately nahuli namin isa sa Sagada, isa sa Bulacan, yung 4 nag-surrender kagad. So, natatrack naman namin yan kung kailangan na talaga.